Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. February 8, 2024 nang magbago ang lahat para sa Dallas Mavericks o kaya naman sa buong NBA. Yan nga ay ang petsa ng 2023-2024 NBA trade deadline. Dito nga ay gumawa ang Mavs ng mga galaw na malaking dahilan kung bakit sila ngayon ay 1 win away na lamang sa NBA Finals. Trinade nga ng Mavs si Grant Williams at Seth Curry kasamang isang 2027 top 2 protected pick sa Charlotte Hornets kapalit si PJ Washington. Ang ibig sabihin ng top 2 protected pick ay mapupunta pa rin ito sa Dallas Mavericks kung mapunta nga sa kanila ang number 1 or number 2 pick sa 2027 NBA Draft Lottery na malabo naman given na inaasahan na magiging maganda ang kanilang record sa mga susunod na taon. Pinamigay din nila si Richaun Holmes at ang 2024 first round pick na nakuha nila mula sa OKC Thunder para naman kay Daniel Gafford sa Washington Wizards. Simula nang madagdag nga ang dalawang to sa lineup ng Dallas Mavericks at samahan pa yan ng paglipat kay Derrick Jones Jr. sa starting lineup kapalit si Tim Hardaway Jr. Ito nga ang naging simula ng magandang takbo ng Dallas Mavericks. Ngunit alam nyo ba na second option lamang ng Dallas Mavericks si PJ Washington at kinuha lamang siya ng Mavs dahil inayawan ni Kyle Kuzma ang Dallas Mavericks? Kwento nga ni Kuzma ay binigay sa kanya ng President of Basketball Operations ng Washington Wizards ang desisyon noong trade deadline. Subalit ginusto na nga daw na manatili sa Wizards at patuloy na bumuo dito. Paliwanag ni Kuzma ay nanalo na nga daw siya ng championship. Naiintindihan niya umano na kung maglalaro ka ng basketball ay hindi to para mag-contend lamang para sa isang playoff spot. It's about contending for a championship at meron lamang umano 3 o 4 na totoong contenders sa NBA ngayon. Hindi nga daw ito tugma. So ayun nga po mga kaibigan, basically ay sinabi nga ni Kuzma na hindi siya naniniwala na isang championship contender ang Dallas Mavericks at kung playoffs lang naman ang maaabot at hindi ang NBA Finals, mas gugustuhin na niyang maging star player sa mahinang team kaysa maging role player sa isang hindi championship caliber team dahil nagkampiyon na nga daw siya. Well, paano nga ba yan mga kaibigan? Isang panalo na lang nga ang Dallas Mavericks at nasa NBA Finals na sila habang si Kuzma ay nasa pinakamahinang team sa NBA or at least isa sa mga pinakamahina. Ito nga yung typical na he wants to be the big fish in the small pond instead of being the small fish in the big pond. Gets naman nga yung sinabi niya na gusto niya ngayon na maging star sa mahinang team dahil nagkampiyon na nga daw siya. And to be honest, mas malaki nga ang kikitain niyang sahod bilang star sa mahinang team kaysa maging role player sa malakas na team. Ganun pa man ay masyado niya nga minaliit ang Dallas Mavericks nang sabihin niya na hindi ito totoong contender para sa championship. Hindi niya nga nakita ang potensyal ng team na ito kung malalagay siya sa role na kinatatayuan ni PJ Washington ngayon. Sa ngayon nga ang Mavs ay may pagkakataon na tapusin ng series laban sa Minnesota Timberwolves sa Wednesday sa kanilang bahay mismo. Kung magagawa nga nila ito ay makakatanggap ng much needed rest si Luka Doncic dahil ang dami na din nga nang iniinda niya ng mga injury. Ano ba masasabi niyo tungkol dito?